Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Minsan po tayo ay narito sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At ang ating pong live ay nagmumula sa Door of Faith, Guanyin, Taiwan, under supervision of Pastora Neberisa Masaredo. Bago po iyon, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hawitin po natin ang dalangin. Ang dalangin ko, nais mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamot, Panginoon. Ako'y tanging sa inyo. Minsan pa ang dalangin ko, nais mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamot, Panginoon. Ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, hindi ang maglingkod sa inyo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kaluwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Minsan pa turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking... For the last time, turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, 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 o aking Diyos. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Tinataas namin ang aming pagpapasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay dahil patuloy kaming nagagamit para sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo po kami, Panginoon, na matuto sa inyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na mabuksan ngayon ang aming mga puso sa anumang mensaheng mapapakinggan namin ngayong umagang ito.
kabila ng lamig ng panahon, Ikaw, Panginoon, ang mag-init sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang sumama sa amin, ang banal na Espiritu, Panginoon, na sumama sa amin, ang siyang lumubog ngayong umagang ito sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, sa bawat salita na aming mapapakinggan ay siyang tumalim sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang maghayag ng inyong mga salita. Bigyan po siya ng karunungan, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon. Gamitin niyo po siya bilang instrumento, daluyan ng inyong mga salita, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, we claim na ang inyong gawain ay laging nagtatagumpay, Panginoon. Ito lang po ang aming panalangin, tamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At ngayon po ay katunghay po tayo ng salita ng Diyos na pangunahan po ng Pastora Berly Igos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa ay muli po namin kayong binabati ng isang mapagpalang umaga at hayaan natin na sa umagang ito ay patuloy po tayong maturuan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At hindi ko na po patatagalin pa, kung may tangan po kayong Biblia, patuloy ko po kayong inaanyayahan sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 16 to 17. Aklat ng Juan, chapter 3, verse 16 to 17. Sa huling pagkabanggit po sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 16 to 17, maaring ang bersikulong ito ay talagang pamilyar na po sa buhay ng bawat isa sa atin, pero hayaan natin na sa umagang ito ay patuloy na maturuan po tayo ng Panginoon. Tulad ng ating inawit, hayaan natin na turuan tayo ng Panginoon. Amen. At masunod ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Akin pong babasahin, ang sabi po dito sa aklat ng Juan chapter 3, verse 16 to 17, the heart of the Bible. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang ilagtas ito sa pamamagitan niya. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa nga po tayong yumuko at manalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu Santo, narito po kami, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, naisip, na salita, Lord. Anumang bahid, karumihan, yung nakikita niyo po sa aming mga buhay, ay patuloy niyo nga po kami linisin at hayaan ninyo na ang malayang pagkilos ng inyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan ay amin pong maranasan at masumpungan, Panginoon, yung dakilang presensya at pag-ibig ninyo sa aming mga buhay sa umagang ito. Salamat sa inyo, Panginoon, banal na Espiritu, malaya kayong kumilos, malaya kayong mangusap, at malaya niyong ang punuin ng aming mga puso ng kagalakan at pag-ibig na nagmumula sa inyo. Tagumpay ay sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, dinadakila at niluluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. At dito nga po sa talatang ito ay talagang makikita natin kung gaano nga po tayo minahal at patuloy na minamahal ng ating Panginoong Diyos. At ang tatalakayin po natin ay paano nga ba tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng karumihan na mayroon tayo, sa kabila ng pagsalansang natin sa ating Panginoon, ay patuloy po tayong minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. At ang unang puntos po ay
Makikita po natin dito sa aklat ng Roma. Romans chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Akin pong babasahin. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, mahal na tayo ng Panginoon nung tayo ay naroroon pa sa ating mga bisyo. Mahal na tayo ng Panginoon nung naroon pa tayo sa mga makamundong bagay. Nung wala pa tayo sa Kanya. Amen po? Napakadakila po ng pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Na noon pa man ay talagang mahal na tayo ng Panginoon. Kahit tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mahal na tayo ng Diyos. At ang una pong puntos ay, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay na po ang Panginoong Hesukristo para sa atin noong tayo ay naroon pa sa pagkakasala sa kanyang harapan. Amen po. Tayo ang hirap-hirap nating magpatawad. Amen po. Hindi natin kayang patawarin yung ating yung mga tao na nasa ating paligid na nakagawa ng hindi maganda sa atin hanggat naroroon pa yung sugat. Amen po. Hanggat hindi pa naghihilom yung nagawa nilang pagkakasala or nasaktan man ang ating mga damdamin, hindi natin sila kayang mapatawad. Pero ang Panginoon, hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya, hindi pa natin siya kinikilala na bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Naroon na yung pag-ibig ng Diyos. Amen po. Ang Panginoon lamang yung nakagawa ng bagay na iyon sa ating mga buhay. Kaya wala tayong maidadahilan po talaga sa Panginoon Amen po. Kaya salamat po sa dakilang pag-ibig ng Panginoon na dapat doon tayo sa kapahamakan. Amen po. Dahil tayo ay makasalanan. Pero inibig po tayo ng Panginoon sa kabila ng lahat ng iyon. Sa kabila na naroon pa tayo sa pagkakasala sa harapan ng Panginoon, ay namatay na ang Panginoon para sa atin. Wala tayong maidadahilan po. Amen po. Wala tayong maidadahilan para hindi ibigin ng Panginoon, para hindi paglingkuran ng Panginoon. Dahil noon pa man, amen po, namatay na ang Panginoon para sa ating mga makasalanan. Hindi na parito ang Panginoon para sa matutuwid, kundi naparito ang Panginoon para sa ating mga makasalanang tao. Kaya salamat po sa Panginoon. At ang ikalawang puntos po ay Christ humbled Himself to reach us. Christ humbled Himself to reach us. Kaya salamat sa Panginoon. Nagpakababa po ang Panginoon para sa atin. Amen po. Hindi nagpakababa ang Panginoon para sa matatalino, para sa may mga kakayahan. Amen po. Para sa atin pong mga makasalanang tao ay nagpakababa ang Panginoon. Dito po sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 6 to 8. Pilipos chapter 2 verse 6 to 8. Kaya salamat po sa Panginoon. Pilipos chapter 2 verse 6 to 8. Ganito po ang sinasabi. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang ibinitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kung tutuusin lang, talagang maipagmamalaki ng Panginoon na siya ay Diyos Amen po. Pero hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Ibinaba niya yung kanyang sarili, yung pagiging Diyos niya, at nagkatawang tao para abutin tayo. Para masunod yung kalooban ng Diyos na tayo pong lahat nasasampalataya sa Panginoon ay talagang makasumpong ng kaligtasan. Amen po. Kaya yung mga nagagawa natin sa Panginoon, hindi po natin maaring ipagmalaki sa harapan ng Panginoon sapagkat napakaliit na bagay lamang yan pagdating sa Panginoon. Amen po.
Kaya napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi man tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ay talagang minarapat tayo ng Panginoon. Gumawa siya ng daan. Amen po. Kaya nga po siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sa sukat na ikaliligtas ng sanlibutan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. Amen po. Tayo, napakahirap nating magpakumbaba, mga kapatid. Amen po. Aminin man natin o hindi, talagang kung minsan, amen po, pag wala tayo sa Espiritu, ay talagang mataas po natin. Napaka-prideful po natin. Amen po. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na patuloy na ginagawang halimbawa ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo upang makita din po sa ating mga buhay ang kababaang loob. At makikita po natin sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse 7. Isang katunayan talagang nagpakababa ang Panginoong Hesukristo para po sa atin. Lucas chapter 2, verse 7. Sabi po dito, ito po yung kalagayan ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay isinilang sa mundong ito. Ang sabi po dito, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay panuluyan. Amen po. Maaari namang gawin, maaari namang loobin ng Panginoong Ama, ng ating Diyos Ama, na ipanganak sa magarang lugar ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat walang mahirap na bagay sa Panginoon. Pero hindi po yun yung kalooban ng Diyos. Hindi yun yung nais ng ating Diyos Ama na makita ang Panginoong Hesus na pagkasilang nandoon na agad sa magarbong tirahan, nandoon na agad sa marangyang buhay. Nais ipakita ng ating Diyos na Ama na kahit Diyos ang ating Panginoong Hesus, kaya niyang magpakumbaba. Amen po. Hindi niya maaring maipagmalaki, amen po, na talagang siya ay Diyos, kundi nais na makita ng ating Diyos Ama na sa ating mga buhay, malaman po natin na kahit Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagpakababa po siya sa atin, para sa atin. Sino ba naman tayo? Amen po. Sino ba naman tayo sa harapan ng Panginoon? Hindi tayo, tawag po dito, hindi tayo karapat-dapat, pero binigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon. Amen po. Karapatan na maging anak ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen po. Sino nga ba tayo? Kaya salamat po sa Panginoon. Isa lamang din naman tayong kung mahahalin tulad sa basahan ay marumi. Pero nilinis tayo ng Panginoon. Nilinis tayo ng Panginoon. Hindi pinipili ng Panginoon kung sino tayo. Amen po, walang katatayuan. Kumbaga, tayo po ay talagang nais ng Panginoon na linisin, nais ng Panginoon na piliin. Nasa sa atin na lang po yung choice po talaga. Amen po. It's our decision. It's our own decision kung tayo po ba talaga ay lalapit at kikilalanin ng Panginoon. Amen po. Kahit ano namang pilit po natin, amen po, pag tayo ay nag-iimbita, kahit anong pilit natin sa mga kaluluwa, it's their decision pa rin naman po, amen po. Kaya patuloy na sa umagang ito, ipinapaunawan sa atin ng Panginoon na tayo man din ay magpakababa. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang nagpakababa rin po para sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. At ang ikatlong puntos naman po ay makikita po natin sa aklat ng Roma. Romans chapter 5 verse 5. Salamat po sa Panginoon. Roma chapter 5 verse 5. At ito po yung ikatlo nating puntos. Christ give us the Holy Spirit.
Amen po. Salamat ang Panginoon. Isang pangako ng Diyos na talagang patuloy na nararanasan ng lahat ng mananampalataya ng Panginoon. Ang pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ang sabi po dito, Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa basahin ko po siya sa salin na ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen po. Kapag pala nariyan ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi talaga tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, pag tayo ay nasa laman, talagang mabibigo at mabibigo tayo. Amen po. Pag tayo ay nanahan sa ating mga kakayanan, pag ang sinunod natin ay nasa ng laman, nandun tayo sa kabiguan, nandun tayo sa kahinaan, nandun tayo sa kawalan ng pag-asa. Amen po, sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ang talagang katunayan na may pag-asa po tayo sa Panginoon. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na mamuhay tayo sa Espiritu, manahan tayo sa nais ng Espiritu, sundin natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos upang magkaroon po tayo ng katagumpayan sa ating mga buhay. Kasi kung sa atin lang din talaga, ay wala po tayong magagawa. Amen po, hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Hindi po natin kaya kung ano man yung naririto sa mundo. Baka nga po kung tingnan nyo po yung mga kaluluwa na wala sa Panginoon. Kaya sila nagpapalipa-lipa dyan sa sangkatauhan sa mundong ito, kung ano-ano yung mga ginagawa, mga pagsalansang sa Panginoon. Kasi hindi naman nila kilala ang banal na Espiritu Santo eh. Amen po. Paano nila makikilala ang banal na Espiritu Santo? Hindi naman nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Hindi naman nila kinikilala ang Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kanilang mga buhay, na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya salamat po tayo dahil isa tayo sa mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. Dahil kung hindi po tayo tumugon, ay naroon din tayo sa makamundong pamumuhay. At naroon talaga tayo sa kapahamakan. Amen po. Naroon tayo sa kamatayan sa harapan ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ay patuloy na nananahan sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Sa lahat ng totoong sumasampalataya sa Panginoon. At ano ba yung layunin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Sige po, minsan pa ay sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. Salamat po sa Panginoon. Ang sabi po dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Isa pa po sa 26, talon po tayo sa talatang 26. Sabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya po tayo nakakapagpatuloy, kaya nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya na sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagtitiis, ay nakakapanatili po tayo sa Panginoon. Amen po. Kaya patuloy na manahan po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. At hayaan natin na talagang mapuspos po tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen po. Dahil ito po talaga yung magtataguyod, magtatawid sa atin sa anumang kalagayan ng ating buhay.
At lalo na po sa buhay paglilingkod po sa Panginoon. Amen po, hindi basta-basta yung paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi mo nararanasan ang banal na Espiritu, ay talagang naroon ka sa panghihina, naroon ka talaga sa panlulupaypay, naroon ka sa kawalan ng pag-asa. Pero salamat sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng kaaliwan at nagpapaalala sa atin kung ano ba yung Diyos sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. At ngayon nga po ay talagang nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At bilang nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ay ano ba yung magiging tugon po natin sa ating Panginoon? To fully experience the love of God, it requires faith. Amen po. Kailangan na kung gusto mo talaga na maranasan yung totoo at talagang buong pag-ibig ng Panginoon, kailangan mo ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Kasi kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, ay hindi po talaga natin buong mararanasan ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya tingnan po natin yung mga kaluluwa na wala sa Panginoon. Kaya nga po natin talaga sila win-win, amen po ba? Para maranasan din nila kung gaano kabuhay at kung gaano mapagmahal ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung iba pong wala sa Panginoon, minsan napapatanong sila, may Diyos pa ba? Amen po. Kasi wala silang pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Kaya napapatanong sila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga sarili, may Diyos pa ba? Bakit ako naghihirap? Bakit narito ako sa ganitong kalagayan? May Diyos ba? Natutulog ba ang Diyos? Amen po. Kasi wala silang pananampalataya. Kaya tayo po na nakasumpong ng kaligtasan sa Panginoon at patuloy na lumalakad sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, mag-increase pa po tayo sa pananampalataya upang sa gayon lubusan po nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. Lubusan nating maranasan yung pagkilos na ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. At sa ating pananampalataya, upang patuloy tayong lumago sa pananampalataya, magpakabuno po tayo sa salita ng Panginoon. Di ba po, ang sabi doon sa aklat ng Roma, talagang makakasumpong lamang ng pananampalataya ang isang tao kung patuloy siyang makakarinig at makakarinig ng salita ng Diyos. Tayo man din, amen po. Ngayong tayo ay narito na po sa buhay paglilingkod, patuloy na nananampalataya sa Panginoon, magpakabuno pa po tayo sa salita ng Panginoon. Meditate the Word of God day and night. Amen po. Joshua chapter 1 verse 8. Patuloy po tayong magpakabuno, mapuno tayo ng salita ng Diyos. Hindi lamang mapuno at makarinig, kundi maipasamuhay ang salita ng Panginoon na naririnig po natin. Amen po, sapagkat kikilos lamang ang Panginoon kung naroon yung salita ng Panginoon. Kung ipinapamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Yun po yung tatlong bagay na nagpapakita kung paano ba tayo minahal ng Panginoon. Ang una po ulit ay, while we were still sinners, Christ died for us. Yung ikalawang bagay po ay Christ humbled Himself to reach us. Ang ikatlong bagay naman po ay Christ give us the Holy Spirit. Purihin nga po ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Minsan pa ay patuloy tayong magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay po kayong mabuti, tunay kayong tapat, tunay kayong dakila, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kayo lamang, Panginoon, yung dahilan kung bakit po kami nakakapagpatuloy. Kayo lamang, Panginoon, yung dahilan kung bakit nagagawa namin ang mga ganitong bagay dahil lamang sa inyo. Dahil sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu Santo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tuloy po namin tinataas sa inyo ang bawat buhay ng
bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo nga po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon, na maganap yung kalooban ninyo sa kanilang mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Patuloy nilang maranasan yung dakilang pag-ibig ninyo, yung dakilang presensya ninyo, yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, Panginoon. At patuloy na tulungan, Lord God, hallelujah, na makapanatili sa inyo sa kabila, Panginoon, ng nararanasan ng sangkatauhang ito, Panginoon. Patuloy nga po kayong kumilos, O Diyos, hallelujah. Hallelujah. Dalangin po namin sa inyong mensahe sa umagang ito. Patuloy nyo nga po itong pagpalain at itimo nyo po ito sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. At hayaan ninyo na mamunga po ito ng mabuting pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Hayaan ninyo, Panginoon, na habang kami po ay nakakapagpatuloy sa inyo, ay masumpungan po namin yung pagkilos ninyo at maranasan namin yung dakilang pag-ibig ninyo sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay po kayong dakila at tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Banal na Espiritu Santo, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng gawain sa umagang ito. Hallelujah. Malaya nga po kayong kumilos, Panginoon. Malaya kayong kumilos sa bawat kaluluwa, Panginoon, na darako sa inyong bahay-sambahan. Mangusap po kayo sa kanilang mga buhay at patuloy niyong ibuhos ang inyong dakilang presensya at pag-ibig sa bawat lugarin, Panginoon, ng inyong bahay-sambahan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Kayo po yung patuloy na manahan, manguna sa aming mga buhay. Pagpapala, Panginoon, hiling upon hiling, Panginoon, ay maranasan po ng aking mga kapatid sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin po kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. To God be all the glory.